Bakit nga ba hindi magandang idea na pagsabayin yung pag-i-invest sa mga real estate properties or pagnenegosyo tapos nagsusugal ka? Mga sugal katulad ng casino, mga sabong, at mga katulad niyan. Nasa panahon na kasi tayo guys na yung pagpo-promote ng sugal is parang very normal na lang. Even yung mga paborito nating influencer, nagpo-promote na rin yan na parang wala lang. Tapos pag may nasisirang buhay, kanya-kanya silang hugas ng kamay at sasabihin nilang do it at your own risk lang naman. Kung bilyonaryo ka sana, okay lang magsunog ka ng pera. Pero wala ka dun eh. Especially sa mga watcher natin dito na hindi naman talaga extraordinary yung buhay na meron. So ito yung 5 reasons kung bakit dapat kang huminto na dyan. Number 1, possible na masira yung cash flow mo sa business or do sa rental property business mo. Kapag nagsugal ka kasi, hindi mo mapipigilang magsunog ng pera. Ibig sabihin na magsunog, no, gastusin ang gastusin dyan. May mga na-interview ng mga addict sa sugal, di ba? Ang gusto lang nila kapag natatalo, no, is bumawi ng bumawi at hindi sila mapakali hanggat di nakakabawi. Number 2, possible na ma-demotivate yung mga employees mo or staff mo kung meron man. Imaginin mo, nag-lead ka ng isang organization tapos sugarol ka. Hindi ka ba nahihiya nung kahit kaunti? Number 3, family problem. No, napakarami ng pamilyang ganyan nasisira dahil sa sugal na yan. Number 4, possible na umasa na lang yung utak mo sa mga swerte. Maraming mga na-interview guys na addict sa sugal na parang pupasok sa utak nila is inaasa na lang nila no, sa by chance, tsamba, yung pag-asenso nila. Na dati naman silang masipag, maayos, may mga pangarap. Kaso nawala yun eh kasi inalis nga ng nung utak or mindset na kung sakasakaling mananalo tapos na yung kahirapan natin. Na baka pag tumama ako sa loto, tapos na yung lahat ng iniisip ko. Hindi totoo yan kasi nga maraming ang sugarol yung tumama at lalo pang ginanahan magsugal nung tumama. Di ba? Antindi? May mga nakilala ako na sugarol, no? Tapos pag tumama, magaling, uwi, ayaw na. Pero still ganun pa rin eh. Babawian at babawian ka pa rin yun sa ibang araw. Kumbaga, nanalo ka man ng malaki ngayon, someday, sooner or later, matatalo ka pa rin. Kasi maglalaro ka pa rin dun eh. Number 5, walang nananalo dyan sa sugal na yan. Saka makakita, no? Magsusugal ka sa isang machine. Na ang goal ng machine na yun is kumita. Tapos ikaw, tataya ka doon, goal mo din kumita. Sino sa tingin mo yung mananalo sa inyo ng machine na yun? Although, pwede ka naman manalo at may nananalo naman talaga dyan. Pero sooner or later, babawiin din sa iyo yan. Mauubos din yan. Kasi nga, dinesign yung mga machine na yan at mga mechanics ng mga sugal para manalo sila. At ikaw yung matalo, natural, customer ka. Ang produkto yung sugal. Naakala mo naman, no? Nabibigyan ka ng chance ng sugal na yan na manalo, hindi mangyayari yun. O siguro sabi mo na sa 100% ng mga tao, may 1% lang tatama talaga dyan. Kaya sa mundo ng sugal, hindi kayo equal nung nagpapasugal. Ikaw yung underdog, ikaw yung customer. Ito yung produkto, kinakagat mo lagi. So para sa akin, walang chance na manalo ka dyan.